Yun. Magandang magandang, umaga, 'no? Magandang umaga, magandang, araw sa ating lahat, 'no? Pero siyempre diya sa Visayas ug Mindanao, maayong adlaw ninyong tanan. So, niana pud ta, 'no, kung sa Bisaya niana pud ang inyong YouTube channel nga si Cardo Critico, 'no? Magandang araw din sa Katagalugan. Andito uli ang inyong, Cardo, si kasamang Cardo Critico. Okay, so, topic natin o pag-usapan natin itong, nangyayaring, hearing diyan sa Kongreso ano, dito sa committee ni, Congressman, Dan Fernandez ano, yung kanyang, Public and Safety and Order 'no, Committee on, Public Safety and Order. So, parang puwede ba nating sabihin as usual na naman ano, as usual, ang involved na naman ay mga, kaya nga ang title natin kung napapansin niyo ano, pulis na naman, 'no? Ang pinag-usapan nila ay, batay sa ating, narinig sa mga, live na telecast o ah, pagla-live video sa mga YouTube 'no, ay, Pulis Lucena 'no, at hindi lang isang pulis 'yan o 3 or 4, 8 at, damay pa yata yung, kanilang, hepe 'no. So, marami-rami ito at kailan lang ano na bukod dito sa pinag-usapan ng, Congress, mayroon pang nagdaang, nasangkot din ng pulis 'no, dalawang, nasa espesyal ano ba yun, um, SAP 'no, SAP ba yun? Yung, mga taga Zamboanga na nagulat na lang tayo na nandito sa may, malaking subdivision dito sa may bandang, Alabang yata yun ano, at nalaman pa na nagbabantay o naging bodyguard ng mga isang Tsino o ng isang Inchik. Talaga naman. Paano pa natin na paniniwalaan 'tong mga pulis, bakit, bigla na lang may mga ganyan ano? Wala tayong kamalay-malay na para bang ano ba nagdodoble sa totoo lang. Sino ba yung, bagong hepe ngayon, si Marbel ano, yung bagong, PNP chief ng, Pilipinas ay itong si Marbel 'no. Napaka-ano, nakakahiya. Biruin mo pinapasahod naman natin 'yan, yung mga 'yan, sa pamamagitan ng ating buwis. Tapos nagdodoble sila ng, tinatanggap dahil bukod sa pinapasahod sila ng mamamayang Pilipino, ay, patago pala silang, nagiging mga bodyguard. Nakakahiya, nakakahiya yung mga general natin diyan, ano bang pinaggagawa ninyo, 'no? So, bukod yun, ito na nga yung, mayroon na namang nasangkot 'no, na mga pulis sa Lucena naman ito. So, kung gusto niyo pakinggan niyo itong, kumbaga ito yung ano, paglalahad o pagsalaysay nung biktima 'no, isang ginang na taga Lucena City. Ito yun ano, i-play natin 'no. Ito yung mga nilahad niya doon sa, Kongreso. Aking bahay, yun po ay magdamag na buhay. Pero nung narinig ko po na 4 hanggang 5. Yung ilaw yun 'no, naputol kasi yung ating ano, ang ibig niyang sabihin yung ilaw daw ng kanyang bahay ay, parang 24 hours yun na buhay. Okay, tuloy natin. Tadyak sa pinto ng bahay ko. Nang nagmulat po yung mata ko, patay po yung ilaw. Tapos may nagpa-flashlight po doon sa labas ng aming bahay. Nang mabuksan po nila yung pintuan ko, sila po ay pumasok doon sa bahay ko at
Noon po ay bukas yung pinto ng kwarto ko. Umimik po sila ng pulis, pulis. Dapa, kamay sa likod. Sabay tanong po ng habang nakatutok yung baril sa akin. Tinatanong po nila si Jonathan kung nasaan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Nung lumabas po sila dun sa pinto ng aking kwarto, ako po ay palihim na tumingin sa kanilang katawan. Nung bumalik po sila dun sa kwarto ko, ako pinakaupo na. Pinaslight po nila yung aking mukha. Tinanong po uli nila ako kung nasaan si Jonathan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Saan daw po nagtatrabaho? Sabi ko po sa Laguna. Ang pinagtataka ko po, bakit po sila pumasok ng bahay ko nang wala pong warrant? Gabi po, yung bahay. Yun, no? So, ito na naman, no? Ito na naman, nakakaano kumbaga yung nakakarindi na yung paulit-ulit na lang tayong nakakarinig ng mga ganitong salaysay, ano? Lalo na nung panahon ni Duterte. Lalo na nung panahon ni Duterte, ano? Ang daming mga ganitong salaysay. Takot pa nga yung mga biktima noon, pero maraming salaysay din na pinasok. Walang kung ano-anong papel. Basta tinadyakan yung pintuan mo, pinasok kayo. Ganon, dapa, pulis kami. So paulit-ulit na lang ito, ano? Kaya grabe, nakakalungkot talaga. At ang pinaka hindi maganda rito, ang pinaka hindi maganda rito, para sa kaalaman ninyong lahat, ano, mga kababayan, ang hindi maganda rito, ito palang babaeng ito ay nagtestigo sa tawag nito, nagtestigo sa hearing na ginawa ng Kongreso. At nagtestigo siya, tandaan nyo, no? Nagtestigo siya Mayo 22. Base sa base sa sinabi nila Congressman Dan Fernandez, ano? Nagtestigo siya Mayo 24, kumbaga pinatawag nila itong si Renilyn Rian Salis ng Quezon kasi ito ay may problema yata doon sa tumakbo kasi itong barangay officer noong 2023. Hindi na natin palawakin kung ano yung problema niya. At yung may isa pang nababanggit na yung Jonathan na hindi na rin natin patampukin kung ano naman ang issue noon. Yung ba'y anak niya o yung ba'y asawa niya. Pero parang hinahunting o hinahanap din ng mga pulis yun. Maaring may kaso yun, ano? Pero hindi na nga yun ang usapin. Ang usapin, yung pagpasok nila sa bahay nitong si Rian Salis, itong isang ginang na kita nyo naman, medyo may edad na ito. So, ito ang pinupukusan natin. Kasi nga, paulit-ulit na lang itong parang walang mga search warrant, walang mga warrant of arrest, pero basta-basta na lang sila papasok sa loob ng bahay mo para maghalughog o may huhulihin na kung saan ay napakatagal ng ano bang tawag niyan, parang rules. Napakatagal na niyan. Simula yata pagkabuo ng PNP nung PC pa yan nung araw. Police constabulary pa. May mga ganun ang batas na dapat bago ka maghalughog, kumpleto ka dapat sa sa mga
nakasaad sa batas. Mayroon kang ipapakita sa papasuking bahay o sa isi-search o sa huhulihin, no? At marami pang iba, dapat naka-uniforme, dapat kukuha kayo ng opisyal sa barangay, media, kung ano man, ano? Kumpleto dapat 'yan base sa bagong mga reglamento. Pero tingnan mo ang mismo yung ano, kung manonood kayo sa pagkakaroon ng hearing na 'to sa ano, sa Kongreso, lumalabas pa doon na mga nakabunit pa sila, no? Base nga doon sa ginang, pinatay ang ilaw, flashlight na lang nakikita niya, tapos ayun na nga, pinadapa sila, pinapalagay ang mga kamay nila sa likod, pina-flashlightan yung mukha, mukhang pulis kami, ganyan. So, yung ano, yung pang-aabuso is talagang parang huhupa lang ng konti. Tapos ayan na naman, may mababalitaan na naman tayo. Kaya parang, parang ang gusto nating itanong, iwan ko kayo, ano? Pero parang gusto nating itanong, tama pa ba yung sinasabing konti lang naman daw yung bulok? Lagi nilang sinasabi yan, paulit-ulit, no? Pagpalagay mo na lang, mga 10% lang ang bulok. Yung 90% daw is matino. Pero mukhang baliktad na yata, no? Para sa akin, ano? Parang baliktad na eh. 90% yung bulok. Nakatago nga lang yung krimen ng iba na yan. Kaya konti-konti o paunti-unti pag nabubuking, nahuhuli, doon na lang natin na mababalitaan. So dito sa bagong hepe, ano, talagang magsumikap po kayo. Kasi napakatagal na. Napakatagal na. 70s pa yan, 80s pa yan. Bumabaho na yung PNP, yung organisasyong PNP. Sayang naman yung mga nagtrabaho ng matino. Pero dahil sa patuloy na kawalan ng o patuloy na pang-aabuso ng mga nasasakupan diyan, parang minsan tuloy ang nasa isip natin, bakit hindi nagbabago yung PNP? Ano ba talaga ang problema? Itinaas na yung sahod ng mga yan, no? Itinaas na at talaga namang halos parang Biblia na nila yung ano, yung mga parang doktrina, yung mga kanilang dapat gawin, parang Biblia na yan na talagang nasa ulo na daw nila. Pero bakit ang pang-abuso is nandiyan pa rin? Sabi ko nga, tinaas na yung sweldo ng mga yan. Kung tutuusin, talo pa nga yata yung mga teacher sa sweldo ng mga pulis ngayon. Lalo na yung mga matataas ang katungkulan, mga general, yung mga mga kernel pataas. So ano ba talaga ang inyong lingkod, ano? Ang inyong lingkod ay naniniwala na tila ang kulang. Tila ang kulang is hindi yung doktrina. Nandiyan na yung doktrina ng pagiging pulis na maglingkod, ganyan, magbigay ng proteksyon, lahat-lahat na sinabi na, tinaas na rin ang sweldo. So ano yung rason bakit gumagawa pa rin sila ng kabulastugan kung sa Bisaya pa, no? Nagbuang-buang lang yapon, nagbinuang lang yapon. Mga bulastog lang yapon. Ang akong tanaw, ang tingin ko, lalamya-lamya kasi ang pagbigay ng parusa. Yan ang totoo diyan, no? Kung hindi man lalamya-lamya yung pagbigay ng parusa, sangkot pa yung mga nasa taas, no? Nagiging parang amo o padrino nila yung mga mga hepe nila. At pag nahuli, lalamya-lamya sa pagbigay ng hatol. Yan ang tingin ko dahilan kung bakit paisi-isi lang sila na gumawa pa rin ng mga krimen. Sino ang hindi nakakaalam na mayroong mga tinanggal? Malaman-laman mo after 2 to 3 years nakabalik. Mayroon ding tinanggal na sabi tinanggal pero nilipat lang pala, no? Kaya ano to, hindi ito pagkakamali ng
Tulad ng Congress natin ngayon na medyo nagpapakitang gilas, magagaling. Hindi katulad nung nagdaang Congress na parang tamimi pa sa pagong, no? Itong Congress natin ngayon, may ilan dyan na talagang masigasig at walang takot na nagsasalita. So mainam dahil may Congress tayong ganyan ngayon. So nabubuking o nagsasabi sa mga nangyayari sa ating kapulisan ngayon. Kaya ang dapat talaga diyan para sa akin, no, para sa ating YouTube channel, ang talagang gusto nating mangyari diyan, dapat pag nagbigay ng parusa, wag yung tatapik-tapik lang, no? Wag lang yung excuse me, wag yung binibaby nyo yung mga pulis nyo. At kung susumahin, parang niloloko nyo pa yung mga tao. Nasabi nyo, tinanggal nyo na o ano, pero may mga pangyayari na nilipat nyo lang pala. At mayroon naman kayong tinuluyan, pero after 2 years, 3 years, nag-apply sa inyo, tinanggap nyo ulit. So, napakasama na nangyayari sa ating PNP. Hindi na nga natin pinag-usapan yung iba pa, no? May bago na naman nung isang araw yung nag-escort na naman doon sa isang Mercedes ba yun o kung anong klaseng sasakyan yun. Na yun nga, nakatakas pa yung inescortan. Ang nahuli, police na naman at isang awol o retiradong army yata yun. So pag ganito palagi ang naririnig ng taong bayan, kahit kailan yata hindi na babango yung pangalan ninyo. Sige, isa pa, mayroon pa akong ipaparinig na lang base ito sa sinabi ni Congressman Dan Fernandez, no? Ito yung banggit niya o binanggit niya doon sa pulis tungkol doon sa pag-abuso o pananakot doon sa kay Ginang Renelyn Rianzales. Pakinggan natin, panghuli na lang ito, no? Reyes, huwag ka na lang magsalita. Madidikdik ka talaga. Nagsisinungaling ka. Kitang-kita, halatang halata. Tinanong niyo ako. Alam mo, ng ulo, Colonel Reyes Kasi, actually, we are trying to contemplate kanina na tama yung ginawa nyo Pero, it seems, hindi ba tayo nahabag dito sa mga taong ito? Na walang gustong gawin lamang, sabihin yung nalalaman nila sa hearing na to. Tapos ngayon pipigilan ninyo para magsalita dito. Yung mga naglalakas na loob na yan. Wala nga mga pamasahe mga yan para pumunta dito Yun. So, maliwanag na ang usapin dito ay tila nabanggit pa nga ni Dan Fernandez na pumunta ito, no? Pumunta ito sa nabanggit ko nga rin kanina na pumunta ito, nagtestigo ito, no, sa Congress. Hindi ko na sasabihin kung ano yung mga dahilan, ano yung mga pinag-usapan doon, bakit naging testigo siya. Pero ang hindi maganda nga, after niyang magtestigo sa Congress, ay kumbaga niresbakan siya. Pinuntahan siya nitong mga pulis na ito. Kaya sila man yung sinumbong nung ginang, sila man yung sangkot doon sa unang mga pag-imbestiga ng Kongreso. Kung sila ang mga sangkot at ginagawa nila ito sa mga nagtestigo laban sa kanila, ay paano pa? Sino pang magsasalita? No? Kahit matatapang itong ating mga congressman ngayon, kung ganun ang gagawin nila sa mga testigo o yung mga taong naglakas loob, magsalaysay, magbigay ng kanilang pagkakaalam sa Kongreso, ay ganyan, pinasok, tinakot, no? So, tayo ba, no? Parang nakakatakot na tuloy, pero talagang wala rin tayong magawa, no? Ang panawagan pa rin natin talagang kahit ganito, mga mapang-abuso, yung
Iwan ko kung ilan ba yan o karamihan na ng pulis natin. Ay wag pa rin tayo matakot talaga. Katulad nitong si Renelyn Rian Salis na to, no? Mainam na lang na nagsalita ito. Ngayon napapatunayan makukulong o kung ano man ang pwedeng gawin dito sa panibagong 8 pulis na naman na ito na ng abuso, no? Naging instrumento ng pananakot. At panghuli, no? Panghuli, insulto ito sa diyan sa Kongreso. Biruin mo, testigo nila, tila gusto pang dukutin o tila gusto pang ano bang tawag noon, tinakot o kung ano man ng mga pulis na to. 'Di ba kahiya-hiya 'yan. Sino pang baka kalaunan wala nang magsasalita, mapakongreso, mapasenado. Kaya kasi dahil dito sa ginagawa nilang parang pananakot. Pananakot doon sa nagsasalitang ginang na ito. So, panawagan din natin, dapat siguro mapakongreso o mapasenado yan. Dapat siguro laging ilagay natin doon sa tinatawag na witness protection program, no? Kung hindi man natin mailagay doon, malagyan nyo man lang ng lahat ng mga magsasalita dyan, sa paano ba, no? Malagyan man lang sana natin ng security o kung ano man na sila ay at talagang disiplinahin natin. Magpakita kayo ng pangil maging sa hipi o sa kataas-taasang leader ng PNP. Dahil pag magpapatuloy ito, wala nang mangyayari sa ating bansa. Para tayong mayroong mga pulis na hindi maglilingkod sa taong bayan, kung hindi magiging mapang-abuso at magiging kriminal pa sa taong bayan, no? So yun lamang, yun lamang ang ating sa isyung ito tungkol dito sa mga pulis. Yun lang ang diniscuss ko o naging topic natin. Okay, maraming salamat sa inyong panonood at paki-subscribe, no? Paki-subscribe ng ating YouTube channel. Maraming salamat at mabuhay kayo.